God is good all the time. Continuation, Part 48. Figure of a man watching them and malaki daw and dark yung figure. And yan ay nasa isip nila lagi na mayroon talaga espiritu na iba sa mundong ito. Ika nga'y called it as a spirit realm. An's mom and dad really believe na the spirit realm ay totoo talaga. Kaya yon both mom and dad are wondering what's out there in space. Na hindi natin nakikita. And maging si Mick ay naniniwala na mayroon talagang higher power na hindi natin makikita sa physical eyes natin. And ako din mismo I was really searching for that. Kasi all my life as a beginner, I already believe in God. And being a believer as a Christian, parang hindi sapat yung nalalaman ko as a believer. May mga panong ako na hindi ko kayang sagutin, and maging mga magulang ko at mga kamag-anak ko, hindi rin sila makasago. All they answered me is that's a God's will. Until I have experienced it in my own self. Na mayroon talagang higher power sa mundong ito. So patuloy lang life namin ni Mick as a married couple. Sa umpisa masaya life namin lalo na nagkaanak kami ni Mick. Apos dumating yung punto sa marriage life namin na may challenges din. Apos yung closeness namin ni Mick napalitan ng unti-unting gap sa relationship namin, at feel ko yon parang may force, and it's an evil force yung na-feel ko, kasi it wanted to break us as a married couple. And I cannot explain ano yung na-feel ko. Parang nasa ibang dimension ako, and I just felt it but kahit anumang galit namin sa isa't isa. Ay madali din mahulipan yon it's kind of magnet na pag hindi kami magkadikit ni Mick, ay kusa din lalapit yung energy sa magnet na yon, and then it'll combine it again, and it'll become whole again. Apos wala na yung galit namin sa isa't isa. Ako naman kasi ay yung tao na hindi marunong magtanim ng galit at ganun din si Mick. So kung ano yung pinag-awayan namin ay lilipas din yun. And lagi kami ganun. And pinapasadeos ko na lahat but I notice the more we do that the more arguments that just arise out of nowhere. And ako din yung tipong tao na hindi marunong umatras sa mga ganito. Lalaban at lalaban talaga ako. Not by force but by reasoning. Sasagutin ko lang naman yung mga nilalabas na words ni Mick. Yun lang tapos tatahimik na ako. Kadalasan pag galit na galit ako ay lalabas na lang ako ng bahay at magpapahangin sa labas. Hindi ko sinabi ni Mick saan ang punta ko. Apos pag di ako nakita ni Mick sa bahay ay sinusundan ako saan ako nagpunta. He will drive in every street to look for me, and kadalasan sa park lang ako pumunta at nakaupo ng tahimik kausap ko si God, and sabi ko sa kanya, bakit may mga ganito nangyari sa buhay ko? I kind of getting an answer through ideas and opinions. Most of the time pinakinggan ko yon and I am in peace straight away. Ayun parang may solution ako sa mga hinanakit ko sinasabi ko, kay God lahat yon, and parang bumalik sa isip ko yung mga answer sa mga questions ko. And yon lagi ko kinausap sarili ko through my head, my mind, and my heart. And mayroon ako naririnig na voice na nagsalita deep inside me. And I was wondering ano yon. Abangan ang susunod na kabanata.